Santiago Kapitulo 3, chapter 3, verses 13 to 18. So ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag niyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Verse 17, ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat, ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. And verse 18, namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So, pinagpala na po tayo sa salita ng Diyos na binasa po natin ngayong gabi. So, didiretso na ako, Pastor. Ano po? So, ito pong passage na to ay, kung nasundan niyo po ako, ay nagtuturo po ng tungkol sa tunay na karunungan at ang tamang asal ng especially ng isang mananampalataya. Ano po? So, meron po akong 3 puntos na kinuha dito po sa passage na to, na maaari pong natin pagnilay-nilayan. Ano po? So sa verses 13 to 15 po, dito po muna natin makikita yung pinag-compare na karunungan mula sa Diyos versus karunungan makamundo. So sa mga talatang pong ito ay nagtuturo na ang tunay na karunungan ay hindi lamang po tungkol dun sa pagkakaroon ng kaalaman, kundi sa pagpapakita ng mabuting asal at kagandahang loob. Ano po? Yung karunungang makamundo versus sa karunungang makamundo na nagdudulot naman daw po ng inggit at makasariling ambisyon ay obviously po ay hindi galing sa Diyos. Bagkos ito po ay yun nga po tinatawag na makalupa at yung translation po sa Tagalog sa mabuting balita po makikita po dito sabi po dito ay makademonyo. Ano po? So, ano po ang punto dito sa passage na to? Dapat daw po nating saliksikin at ipakita ang karunungang nagmumula sa Diyos sa mamagitan ng po ng mabubuting gawa at pagkakaroon ng pusong mapagkumbaba at of course hindi po sa pagmamataas o inggit. So yun po ang difference daw po ng karunungan na nagmumula sa Diyos, versus doon sa karunungang makamundo. Pangalawa pong punto ay makikita naman po sa verse 17. Ito naman po yung mga katangian ng karunungan mula sa itaas. So ayon po kay Santiago, ang karunungan daw po galing sa Diyos ay malinis, mapayapa, mahinahon, madaling makisama, puno ng awa at mabubuting bunga, walang kinikilingan, walang kinikilingan at hindi po nagpapaimbabaw. Ano po? So ano po ang makikita natin dito? Ang buhay daw po na may karunungan mula sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan at nagbubunga ng mabuting relasyon sa kapwa. So ang pagkakaroon daw po ng katangian ito ay patunay na karunungang makalangit na malayo sa kasamaan ng inggit at pagkamakasarili. So mapapansin po natin dito na yung bunga po ng karunungan o katangian ng karunungan mula sa Diyos ay nag-iiwas po sa atin sa pagiging
to make it short, ay pagkakaroon po ng masamang ugali na pagiging makasarili, mapagmataas. So basically sa pakikipag-relate pa rin po ito may uugnay. Pakikipag-relate po natin sa ating po mga kapwa. Ano po? And then pangatlong punto at panghuli pong punto ay makikita po natin sa verse 18. Kapayapaang bunga ng tunay na karunungan. So, yung pagkakaroon po ng tunay na karunungan na mula sa Diyos ay magdudulot na po ng kapayapaan sa atin. So, sa huling talata, binibigyan din po dito ni Santiago na, yun nga po, na ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan para sa mga gumagawa ng kapayapaan. So, karunungan or wisdom na galing po sa Diyos ay nagdudulot, nagtatanim po ng kapayapaan. At nagpapalaganap ng kapayapaan at katwiran. So, ang mga tao po nagpapakita ng karunungan, yung tunay na karunungan na mula po sa Diyos, ay ang mga tagapagdala po ng kapayapaan. At ang kapayapaan na ito ay magdudulot po ng masaganang bunga ng katwiran sa kanilang buhay at sa kanilang pakikitungo sa iba. So, in conclusion po, sa kabuuan, itinuturo po dito sa passage ni Santiago na ang tunay na karunungan ay makikita sa mabuting gawa na magdudulot ng kapayapaan at kababaang loob na kabaligtaran ng karunungan makamundo, which is yung puno po ng inggit at pagmamakasarili at nabanggit din po kanina yung mapag-imbabaw na pag-iisip. So, again, ang reminder po sa atin, ang karunungan po hindi lang po yan yung alam natin, yung magaling po tayo or ano man, kundi pag ang pinag-uusapan po yung relasyon natin sa Diyos, pagiging anak ng Diyos ay, ang karunungan po dapat natin ay nagmumula sa Kanya, sa ating pong Panginoon, na pinakita po ni Santiago dito, ang magiging bunga kung ang tinatangkilik po natin karunungan ay karunungang mula sa Diyos against sa karunungang makamundo. So sana gagaya po ng pag-remind po sa akin ng passage na to ay napoy magkaroon din po sa atin ng pag-remind at inspiration din po sa atin na we aim for wisdom na nanggagaling po sa ating pong Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon.